Let me talk to him. Let me talk. Shawty got love. Shawty, what I gotta do to get you home? My jeans full of guap, it ain't ready for shows. Got a Lex made back for the sick. Put it on the rick. Shoulder, her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control. Zoning, sexy woman, get me shown. On with the phoning, I'm zoning. Them rose bottles foaming. She wouldn't stop, made it drop. Jordan did that poppin' lock. Had to break her off that guap. Yeah, I was fine just like my Glock. And may the best woman win. She showed her. Jordan did that poppin' lock. Explosive. Mismo, di ba? Yun! Okay. Mahulog yung isa. Subukan nating pantayan. Subukan natin pantayan. Okay, balik natin sila. 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! May 8 maabig abuklas mo mga kapatid. Isang masaya at makakalikasang umaga para sa ating lahat. Think happy, think Earth tayo this Wednesday morning. Tulad na lang ng ibinahaging energy ng ating mga bisita ngayong araw. That is so right, Jess. Makakalikasan. Yes, alright. Sabi ko, gusto mong kalikasan? Flowers tayo today. Flowers. Talaga naman pong nakakabuhay ng umaga ang ipinamalas nila sa ating performance today. Paano ba naman kasi sumasabog sila sa galing at syempre sa ipinararating nilang mensahe sa atin. Di ba, Mau? Yes, totoo yan, Mama Debs. At para naman sa ilan sa ating mga kapatid, yung kanilang performance kanina ay isang uri ng sayaw na kung tawagin ay all-style. So parang sa freestyle dancing, pero hindi siya impromptu, Joss, ha? Hindi siya impromptu. Hindi. Lahat ng style nandyan. Yes, lahat. Diba? All style. All Oo. style. Kaya ng mga dancers, sinasabi nila na itong all style, walang boundary sa estilo. Pero meron ding choreography. At katulad ng sinabi ni Mau, na magandang dance style nga raw ito para mag-express at maghatid ng ilang mahalagang mensahe sa audience, Mami Chiki. Feel ko nga di ba? Talaga nakakaaliw kasi ang daming mga intensyon itong sayo na ito. Tulad nitong pinerform ng ating mga bisita ngayong umaga, di ba? Nandyan yung love for country, mahalin mo ang Pilipinas. And syempre, love for self-expression most of all. Yan ang pinakamahalaga at yan ang kanilang peg sa kanilang performance kanina. Kaya mas kilalanin pa natin ang Exploders Extreme. Ganda ng pangalan Tawagin natin si Philip Valdez, ang
ang kanilang head coach. Asa na si Philip. Philip? Ay, nandun. Philip. Philip! Good morning, Philip. Sa gitna. Good morning. Congratulations! Ang galing ng mga bata. Anong pangalan, Exploders Extreme. Bakit yan ang pangalan ninyo? Ayan po, kaya po Exploders Extreme yung pangalan po ng grupo namin. Nanggaling po talaga kami sa grupo po ng mga festival dance. Okay. Tapos, ayan po, hindi po kami, magkakaaway po yung grupo po talaga namin. Ano ba? Magkakalaban, Yes magkakalaban po, kayo. magkakalaban po kami, tapos magkakaaway. Tapos, may part po kami na nagsalib-salib puwersa kami. Tapos, syempre, hindi po kami hinayaan na sarili namin na bakit sa festival lang tayo sumasayaw. Yeah, So, yun na yung parang mas in-explode pa po namin yung talento namin. Anong klaseng festival? Ano yung mga festival na yan? Ayan, sumasali po kami ng Tinapay Festival, Panagbenga Festival. Oh, love that. Lahat po ng festival sinasayaw po namin. At karamihan din po dito is mga choreographer din po. Ano kami, bakit naging all style? Yung tawag dun sa style ng pagsasayaw. Ano ibig sabihin ng all style ba? Yes po. Ang all style po, marami po itong uri po ng sayaw. Pag sinabi pong all style, ibig sabihin po, lahat po ng sayaw nandito like femme, mga gay or Hip-hop, women, yeah. yes, hip-hop, Jazz. crump, Contemporary, lahat. all style, lack, ganun po. Pero hindi gaya ng freestyle. Ito choreograph. Yes. No? Yung freestyle kasi, kung ano lang in the Anong moment mapil na mo. mapil mo, Yes. yun ang Alam na alam sasayawin ni mo. Jeff yan bilang Oo. dancer. Yes. Freestyler yan. Patay tayo dyan. Huwag mo sabihin yan. Hindi, pero eto, ano ba yung pinakamahirap? Freestyle! Lagot ka, Jeff! Ay, sila yan dyan. So, hindi kami, ha? Nakakausap ko ng mga producer. Nakakausap ng mga producer. Hindi, okay, dito na lang tayo kasi dito magaling si Jess. Yung pagbibigay ng mensahe. Ayan. Dance. Kayo kasi, siya kasi ang mensahe niya through delivering the news. Kayo naman through movement, dance. Anong mensahe ba kadalasan ang dala-dala ninyo pag nagsasayaw? Ayan po, ang mensahe po namin din sa pagsasayaw, yung expression po ng pagsasayaw namin is nakakatulong lalo po sa mga kabataan ngayon. Lalo po ngayon, marami pong naliligaw na landas. Kaya sa pagsasayaw po namin, nakikita po namin o pinapakita po namin yung expression sa pamamagitan po ng pagsayaw po namin. At saka I think what's nice also about having a dance group like this, you have a very nice support system. Yes. Tsaka maganda yan, nagkakaroon kayo ng mas bigger purpose. Diba? Na imbes na kunyari tumatambay, at least you're doing something better. Pero may iba sa inyo, estudyante pa, no? Paano yun binabalanse, yung oras? Yes po, ngayon po may weekdays po. Karamihan po dito talaga is estudyante po. Yan, ang practice po kasi namin, lalo iba-iba po yung schedule namin, may pang umaga, may pang hapon po. Ang schedule po ng practice namin is 7 p.m. hanggang 9 p.m. po. Okay. Pag may contest naman po kami biglaan, ina-advance po namin sila na may gantong contest. So, pag galing po sila sa school, nagbabaon na po sila ng costume, sapatos na gagamitin po na. Tapos, dumidiretso na po kami sa meeting place para po Ang ganda. doon na pag-usapan kung saan po kami Okay. kumontest. Wait lang, Philip. Ako'y merong kami nag-stand out sa akin. Lahat sila stand out, pero may isang Ay, ano? nag-stand out sa akin. Napansin mo ba siya? What's your name? Ano pangalan mo? My name is Juniel po. Ano? Juniel Gasingan po. Daniel, alam mo, pwede bang ipakita lang natin direct? Kasi grabe yung facial expression niya. Pwede sayaw kang isa, tapos pakita may project. Ready siya, ready. Go, Daniel! Ano yung facial? Oh, direct pa music Music, naman. please! Pa-music. Let's go, DJ! Panoorin ko para magawa With mo. expression, ah. Hey! Bakit mo ka? Hey! Hey! Oh! 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 Okay! Saan tayo may bunso? Let's go! Ilang taon ka na? Ano pangalan mo? Jacob po. Jacob, ilang taon ka na? 10. Matagal ka nang mahilig sumayaw? Wow. Yung favorite move mo, dali yung Ayan. pinakamagandang move mo, Jacob. Music! Ano ba Napaka- go, go! Ayan. Hey! 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 Let's go! Para lang maintindihan nila from scale of 1 to 10, gaanong kagaling magpasaya, magpaligaya ang sayaw-sayo? From 1 to 10. 10 po. Wow! Bakit? Bakit? Simula po nung short story lang po. Simula po nung 13 years old po ako until now po,
sumasayo pa rin po ako. Ilan ba kayo ba ngayon? 18 po. 18. Alam mo, paano yung isa pa tanong yung nakakalimutan mo yung problema mo habang nagsasayaw ka? 1 to 10. 10 po. Talaga naman. So, Uy, iniisip tamo, ko lang. Jester. Oo, kasi yung iba ginagawa yung sa illegal na paraan, ganun din naman ang epekto ng dance, di ba? Hindi, tsaka mami, di ba iba yung hormones na lumalabas kapag nagpapapawis ka at Parang may sumasayaw. endorphin. Ganun din pala yung high, di ba? Kasi kay Jester, hindi endorphins, dolphins. Nagpapapawis din, hindi lang talaga sa sayaw, kahit anong ipilit natin, wala talaga. Jess, alam mo nakita mo? Kanina, 10 years old. Oo, nung 10 ikaw years yung old kanya- ako, ano yan? ano? Valedictorian. Valedictorian lang, susulat lang. Hindi. At saka gusto ko yung sinasabi niya na short story lang po. Nung 13 years old po ako nagsasayaw na ako. Si Jess din, nung 13 years old, di na siya nagsasayaw. Natuto na. Okay. Wait, wala bang turo? Promote agad? Oo. Wala turo? Okay. Pero ba yan? alam mo, mas okay nang nabigyan natin ng floor yung mga talaga. Pwede mo. Ang galing mo Babae doon. din sila. Sige, Happy kayo dahil. Ang galing mo doon. sige. Isang move lang. Sige, isang move lang na pwede namin gayahin. Isa lang. Okay, balik kaya ni Jess. Pwede gayahin, pwede gayahin. Princess. Sige lang. Go, Tess. Hey! 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 Ang kagaling! Very good. Kita mo naman, palaban din yung mga girls natin. Ha? Coach, where do we find you? Where can we join you in? Baka mamaya pwede yung mga malapit sa inyo, join sa inyo. Ayan po, kami nga po pala Exploders Extreme from Barangay Tandang Sora, Quezon City po. Sa ngayon po, lumalaban po kami sa mga local competition. Next month po, nagbabalak po kami sumali sa International Dance Competition. Kung papalarin po at sa kung kakayanin po ng budget. Sa lahat po ng mga gustong tumulong or sa lahat po ng mga gustong sumali sa grupo po namin, just visit lang po ang aming official page, Exploders Extreme, or PM po sa akin personal Facebook page, Philip Valdez. Yun lamang po at maraming salamat po. Coach Philip, i-high niyo talaga todo suporta kami sa mga grupong katulad ninyo. Maraming salamat. Sana maraming salamat, Exploders Extreme. Okay, mga kapatid, magsaboy ng happiness ngayon. Magsabog ng happiness kayo. Miyerkules, ako po si Chiki Roapuno. I-share na po yan sa lahat, lalong-lalo na sa iba pang mga espesyal na tao sa ating buhay. Ako naman po, si Dimples Romana. Stay healthy and you can do that through dancing, inspired at motivated para always happy mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Para naman mas sumabog pa ang energy, sumama na rin sa amin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At sa mga kababangon pa lang po dyan, ako tara na, salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos at samahan nyo kami sa masayang pagbati ng Good Morning, kapatid! Okay, Justin, ano ba ibang hinanda natin today? Ito, from all style, up style ata ito. Bright idea para kahit pa paano matulungan si Mother Earth. Ang mga basura, bigyan pa natin ng iba't ibang gamit pa. Yan ang amazing advocacy ng negosyong Upstyle. Ibida pa natin yan sa kitang-kita. Eco-friendly lang din ang ating usapan. Mamangha sa iba't ibang accessories. Mula sa mga basura na pang international quality ang gawa. Iramba at i-flex natin ang proud advocacy ng Wash to Waste solution mamaya. Segue naman tayo sa ibang issue para sa mga nagpapagawa ng bahay. Alamin ang inyong karapatan sakaling di sumunod sa usapan ang inyong contractor. Ipaliliwanag yan sa Legal ba to? Mamangha naman po sa isa pang Wonder Mommy. Makikikwentuhan naman tayo sa journey sa motherhood ng aking Ate Candy Pangilinan with her awesome son, Kentine RQ. Abangan po yan sa Working Mom. At ito, punta naman tayo sa Wonder Ladies of the Earth. Dahil mamaya makakabanding natin ang mga nanalo sa Miss Earth 2023 sa Vietnam. Ang kanilang ganda at mga advokasya para sa kalikasan, ibabahagi natin live. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Alam mo, Maui, ilang beses na tayo nag-feature dito sa show ng mga upcycled na products, di ba? Meron bang tumatak sa'yo na produkto? Oo, meron. Ano May yan? naalala mo yung ginas natin na bag siya, pero made out of tabs or mga tansans, yung mga pang-can. Yes. Ayun, naalala ko. Ang ganda kasi, alam ko si Mama Debs kumuha pa ng bag nun. Mga ano yan, mga kababaihan natin sa Katipunan, sa Yes, Quezon City. oo, Ayan, upcycled yun. upcycled yun. Pero alam mo, meron akong bagong na-discover kasi to the next level yung kanilang upcycling. Oh. Dahil yung mga basura, kaya daw nilang gawing pangmalakasang obra. Art pieces, yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Isa ka bang hoarder o yung grabe ang pag-iimbak ng kung ano-anong gamit kahit yung di naman na talaga kailangan? Gaya ng mga scratch paper, kinakalawang na kutsara, lumang keyboard at maging scrap wood. What if pwede mo pa palang pakinabangan ng mga yan? I-upstyle na yan, Care of Maui. Upcycling with style, yan ang ilang taon ng pinagkakaabalahan ng interior decorator na si Maui. Pero teka, ano nga ba ang upcycling at ano ang pinagkaiba niyan sa recycling? When we say recycling, wala, plastic ng bote. Yes. And then they will create another one, the plastic bote, from that, product. So, yun siya. It's like, ni-recycle mo lang siya into that form. When you say upcycle naman, parang tinataas mo yung value niya. Bata pa lang daw, nagbubuting-ting na siya ng mga tira-tirang kahoy, isang impluensya ng tatay niyang karpintero. Pero sa kanyang pagtanda, ang nilikhang bangkito gamit ang mga lumang gulong ang siyang nagsimula sa pagtakbo ng kanyang negosyo. Andito na rin lang ako, makapagpaturo na nga kay Maui. So, ngayon, tuturo ko paano gumawa ng paper clay. Siyempre, kailangan natin ng paper na shredded paper. Basta ang importante is mababad siya for 24 hours. Next step, i-blender ang binabad na papel para gawing mas pino. Pipigain at lalagyan ng glue, saka hahaluin. Ang dating papel, pwede nang imolde sa kahit anong bagay na naisin. Okay, mukhang perfect na. So nice. Dito sa atin, ang dami talagang mga ways. Lalo ngayon na it's very, for people kasi it's very convenient. It's more of the convenience na gusto. Hindi na natin napapractice yung parang conservation and how to take care of the environment. So instead of really wasting, parang itapon na lang, baka we can come up with something else. Mabibili ang kanyang paper clay kit sa halagang 350 hanggang 500 pesos, habang 700 pesos naman ang pa-workshop ni Maui. Dahil dito, kaya na niyang kumita ng 5 digits kada buwan. Bukod dito, tuloy pa rin ang pag-upcycle ni Maui ng kung ano-anong gamit. Gaya ng lumang electric fan na ito na ginawa niyang coat rack at umbrella. Nagsimula na rin siyang makipag-partner sa ibang mga artist. This one kasi is from our partnered artist. Ang specialization niya naman sa e-waste. Kasi yun naman ang advocacy niya. It's really more of the electronics. Sabi nga nila, one man's trash is another man's treasure. Ang mga upstyle product ni Maui, patunay na mayroong pera sa basura. At live po natin makakasama si Maui Cruz ng Upstyle. Maui with Maui. Yes, I love it! May katokayo. Hello, Miss Maui. Welcome to the show. Pero ito yung Maui na marunong magtipid. Oh, alam ko naman talaga. O sige na, alam ko naman si Miss Maui talaga yung mas matipid, mas magaling mag-recycle and upcycle. Speaking of, although na-mention na natin kanina, pero ulitin na po natin, ano po ulit yung difference ng upcycle sa pag-recycle, Miss Maui? Okay, yung recycling kasi, for example, for a plastic bottle, nire-recycle mo siya to another plastic bottle. Okay. But when you say upcycle, minsan naiiba na yung form niya. So, naiiba din minsan yung purpose niya. Oh, Actually, ito. Yes diba? po. Itong ginawa natin. Actually, hindi ito yung ginawa ko kasi balita ko. Flex mo na naman. Balita ko yung ginawa ko dun sa VTR. May bumili na raw no? May kumuha na. Sobrang ganda. Alam mo sino bumili? Kami-kami lang. Kayo. Hindi, halimbawa, ito, this is a form of upcycling. Kasi ito, gawa sa scratch paper, minolde natin into something different, something new. Ayan. So ngayon, ano nung kailangan natin gawin dito, Maui?
ipipaint niyo po siya. Ipipaint, Diyan lalabas okay. yung pagiging artistic niyo po. Patay tayo. Pwede ba mag-model na lang ako? Okay. Pero alam mo, natutuwa ako kasi itong ganito, like feeling ko, ano ba pwedeng gawin dito? I think pwede itong lalagyan ng mga relo, alahas, Yes. pwede ring mga, siguro mga makeup, mga lipstick. Ano pa, Miss Mawang, pwede mong gawin dito? Actually, minsan ginagawa tong vase, kino-combine mo siya with, for example, for this one. Sometimes they combine it. Oh, So, cute yun. nice. Oo nga. And then, sometimes they put some sort of a plant dito. Kung gusto mo na may water siya, nilalagyan ng something na may glass. or Para lang bottle ma-protect dito. yung Yes, material. to protect. Oo. And then, for example, Miss Mau, itong dolphin na nasa harap natin, ano to, pang display? Actually, pwede lagyan ng picture dito. Yes. Iguglue mo lang. So, Iguglue kung mo siya. imaginative ka and creative ka, maraming pwedeng possibilities. Yes. Actually, ito natutuwa And even ako. this one, Pwedeng yung gawin clock. clock. Ginagawa talaga siya. So, yung kit na kasama nito, meron siya talaga mechanism ng clock plus Yes. the paint. Oo, so ano-ano pa yung pwedeng gawin dun sa kit? Dun sa kit yun, like what I've mentioned, meron din kami yung sa notebook making. Oh, wow, may notebook. This is the sample nung isa sa mga ginawa ng student. So this is also made from scratch paper. Ano na masabi ginawa mo sa namin material? paper. Natutuwa Correct. ako. Alam mo, it's also giving, anong tawag doon? Yung parang very, ano siya, Pero pag scrapbook, di ba? Yes, O, parang pang pag scraps. scrapbook. Oo. Yes, at saka tingnan mo ang soft niya. Ang ganda ha. This is something I would keep for my schedules. Miss Mau, let's talk about your kits. Okay, sure. Okay, so with the kits na binibenta nyo, magkano yung price nun? That's roughly around 350 to 500 pesos for the paper series. po. Okay, For the so sa paper paper series. series natin, ano-ano yung mga possible na pwedeng gawin out of that kit? Okay, yun po, meron kami yung tinatawag natin na, ito po yung mga paper clean na tapos Ayan. na, that they can, Pakita natin. especially for kids, na they can just paint it. So may kasama na siyang acrylic paint and a brush. And then there's also one kung gusto nila ng medyo kumalikot ng konti, so they can like make the clock. Yeah. So may kasamang mechanism. May mold yan para magawa May nila mold, yung- yes, may mold siya. Okay. Wait Matagal lang. lang magpatuyo eh. Miss Mau, natuwa ako. Pwede itong soap dish. Yes. Actually, Diba? oo. Actually, coaster Marami siyang din. coaster. Basta Coaster. i-protect lang siya with paint. Ayan, it's like a Tama. shell. Kailangan mo lang i-coat. Pero si Maui, Katong meron pa basa. silang ibang ginagawa bukod sa mga paper kit. In fact, nagpa-partner sila with artists to do some products. Kwento mo naman sa amin, Maui, kung ano yung mga dinala mo sa amin today sa studio. Okay, sure. This one, ito kasi, this one is made from our partnered community in Ilocos. Ito yung coconut shell. Wow. If you know this. Oo. Pero nagagamit talaga siya ha. Pero paano nyo ito pine-preserve? May nilalagay na oil dito. Like the virgin oil, nilalagay siya. Para Pero ito yung ma-preserve amazing. I know. This Pansinin one mo. naman Parang- is from another artist. Parang nakikita ko na kung ano yung mga laman nito. May nakita akong tinidor, kutsara, ano pa ba, may mga screws? Oo, pero ano itong pinaka-base? Ano po siya eh, made of yung sa pine na ano. Tawag dito, yung sa mga made dun sa mga soil. Then okay, ginamit okay. Ay, mo oo, siya. at may Oo, pine nga. sa Ako loob. makikita The niyo pine, siya. the pine is really there. Ayun, no? Ayan. Sa ilalim. Ang galing. So, walang nasasayang. Alam mo, lakas niya maka-vintage. Yun yung word na hinahanap ko kanina. Tsaka Miss Mau, napansin ko, doon naman tayo sa kabilang dulo. May blinds po ba yan? Yes, this is These a are blinds. Gawa Yes. saan to, Mau? This is made from newspaper blinds. So, nung nag-start akong do ng live demonstration, isa po ito sa mga unang tinuro ko. Nice. Gano'ng karaming newspaper ito, Maui? Medyo madami. Kasi like this one, yung per strip niya, kailangan mo minimum of 200. Depende Oo. kung gaano kahaba yung gusto mo. Oo. Pero paano mo ito magagawang matibay? Kasi syempre, pag blinds, di ba, may expose sa araw. Minsan nga, kahit sa tubig o sa hangin. Correct. Dito, dahil gusto ko lang siyang natural, nilagyan ko lang siya ng top coat. Yung clear coat. Pero kung gusto nyo talagang sobrang protected, lalagyan mo din siya ng paint. Pwede So rin. you can paint it. Kung lalong Yun. artistic ka, you can like put any artwork na gusto mo. Tapos maganda siyang lalabas. So Miss Mau, yung ganito, binibenta niyo rin. This is for now, this is more of the tinuturo po namin, pero hindi pa siya for selling. Tinuturo niyo. Yes, Mga kung paano partnerships magawa. nila with different artists. Correct. Yung mga I ganitong see. products. Pero ayun, Maui, I'm sure marami sa mga kapatid natin, lalo na siguro yung mga mami na gustong maging bonding moment to with their kids. Yes. Paano ba nila kayo makukontak to actually get yung inyong mga paper kits? Yeah, you can contact us in Upstyle, Upcycling Waste with Style. It's through Facebook. That's where you can visit our page and message us if you want to avail the kits.
Alright, Maui, maraming salamat again sa pagbisita sa amin muli, mga kapatid Upstyle. Bisitahin nyo na lang sila sa kanilang Facebook page. Ito, Maui, Yes. punta naman tayo sa'yo. Wala na, Mga Maui. bida rin sa upcycling at pag-aalaga ng kalikasan. Nako, fresh sa kanilang panalo sa Vietnam. Makakakwentuhan natin ang mga nanalo sa Miss Earth 2023 live. At sa working mom naman po, abangan ang kwentuhan ni na Mommy Dips at super mom na si Candy Pangilinan. At sa legal bato, mga issue tungkol sa hindi pagsunod ng isang kontraktor sa naging kasunduan nila nang nagpapagawa ng bahay, hihimayin ni Atty. Buko maya-maya. Kaya wag po kayo maalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Kayo po ay nakatutok pa rin sa amin, ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Usapang house construction po tayo. Suko ka na ba sa iyong kontratista dahil kaliwat ka ng aberya na ang iyong nakukuha? Yan ang isyong tatalakayan ni Atty. Buko sa Legal Bato. Tao po. Ay, kuya, bakit? Ma'am, hindi po kasi kami binabayaran ni Sir Marlon, yung contractor po ng bahay niyo. Pakibayaran na lang po kami. Ay, nag-full payment ako kay Marlon, kaya di ako magbabayad. Ma'am, kailangan niyo po kaming bayaran. Kayo na lang po ni Sir Marlon ang mag-usap. Attorney, hindi binayaran ng kinuha kong contractor ang mga workers, kaya ngayon ako ang sinisingil. Legal ba to? Hindi po yan legal. Wala kayong obligasyon na magbigay ng sweldo sa mga empleyado ng inyong kontraktor. Hindi ninyo sila empleyado. Ang tawag sa arrangement na ito ay Independent Contractor System, kung saan ang kausap lang ng may-ari ng bahay ay ang kontratista. Walang ugnayan o relasyon o kontrata ang may-ari ng bahay sa mga workers o empleyado ng kanyang kontraktor. Walang employer-employee relationship sa kanila. Kaya kung hindi mabayaran ng kontraktor ang kanyang mga empleyado, maaari siyang makasuhan dahil sa non-payment of wages. Attorney, hindi nasunod ng contractor yung planong napag-usapan namin sa kusina ng bahay. Tapos ngayon, ipapabago ko para itama, nagpa-additional cost. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang kontraktor ay may obligasyon na sundin ang plano bilang bahagi ng kontrata sa paggawa ng bahay. Kung hindi ito nasunod, may breach o pagkukulang ang kontraktor. Anumang gastos sa pag-aayos na gagawin sa bahay upang maitama ang mga maling ginawa ay sagot ng kontraktor. Hindi ito change order o variation order o mga karagdagang pagawain na karaniwan ay sagot ng may-ari ng bahay dahil labas na ito sa plano at sa kontrata. Ang mga corrective measures ay pagtatama sa mga maling ginawa ng kontraktor. Kaya hindi makatwiran na maningil ng dagdag bayad ang kontraktor sa pagtatama ng kanyang maling ginawa. Maaaring kasuhan ang kontraktor direkta sa korte para sa danyos o damages. Kung ito ay hindi lalagpas sa 1 million pesos, pwede po ito sa small claims court. Bawal ang abogado dito. Magkabilang panig lang ang paghaharapin ng korte, fill in the blanks lang po ang forms at isang araw lang ang hearing. Aksyon agad
ang hukuman o small claims court. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Dami iniisip pagka nagpapagawa ng bahay. Stressful no? Masaya sana yon kung masusunod lahat ng pinag-usapan. Pero more often than not, hindi talaga siya nasusunod dahil may mga sitwasyon din naman. Pero I think meron lang dapat gauge kung hanggang saan lang yung pasensya mo. Kasi tama rin yung sinabi ni Attorney Buko na pwedeng kasuhan. Pag wala kasing fear of that, mama, parang talagang hahayaan lang na hanggang sa mapagod ka na lang na ikaw yung magsabi. Pero sa mga kaibigan ko, sa mga experience nila, kadalasan, parang hindi na lang nila, they don't go after it na lang kasi napapagod sila sa proseso. Pero what do you think, Mama? Dapat ba turuan ng leksyon? I-ano ba? Kasi sabi mo, there are many things na hindi mo talaga makontrol. At kung minsan sa akin, binibigyan ko ng halaga talaga yung referrals na rin. Kasi kung titignan mo kung ano yung performance nila in the past. Yes. Kasi kung, tsaka yung rule na yung sinasabi nilang too good to be true, kung minsan lagi nasa likod din ng isip ko yan, parang ang ganda naman ang ino-offer ito, ang baba naman ng singil, yung mga services niya, parang wow, napaka-ano naman, parang ang swerte ko yata. Kung minsan mag-iisip ka rin na parang, teka, baka nga too good to be true. Referrals yung sa akin. Isa yun sa mga maganda talagang basehan. Yes. Well, masaya yan. Kagaya na lang nito. Pag-uusapan natin. Masaya din to at talaga namang nakakapukaw ng puso. Masayahin at mahusay na komedyante pero pambihira rin kapag isinalang sa madramang eksena. Yan po ang pagkakakilala natin sa working mom natin na talaga namang the best para sa akin. Ito ay si Ate Candy Pangilinan. Sa likod po ng camera, isa siyang super mom sa kanyang anak na may special needs. Panoorin po natin ito. Ipinagdiwang natin kamakailan ang World Autism Awareness Day. Bagaman mahirap sa umpisa, naniniwala ang aktres at working mom na si Candy Pangilinan na biyaya ang pagkakaroon ng anak na may espesyal na pangangailangan. Let's talk about Quintin. Let's start where and when you found out. Anong tawag sa kay Quintin? Ay, yung tamang term, ate. Quintin is under the spectrum. Meron siyang ASD and at the same time, meron siyang ADHD. Iba-iba eh. So, sabi ko nga, being in a spectrum, hindi lahat ng may ASD is isa lang klase. So every person in the spectrum is unique as well. 11 months pa lang si Quintin nung mapansin ni Mommy Candy na may kakaiba sa kanyang anak. Ipa-schedule na kami ng therapy. Tapos sabi niya sa akin, nung doctor, I cannot give you anything right now. We just have to go to the occupational therapist. Then after that, we will go to the speech therapist. Sabi ko, so, ano po yung occupational therapist? Sabi niya sa akin, so, para matuto siya maglakad. Kasi hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakatayo. Speech, so pwede siya magkapagsalita. Sabi niya, there is hope. I cannot promise you anything, but there is hope. How was it like for you? Not knowing exactly what was going on with Quintin. Nung time na yon, hindi ko talaga siya naiintindihan. Hindi siya nag-sink in sa akin. Alam ko may problema. Ang unang tanong ko lang, is it my fault? Yeah. Saan to galing? May ginawa ba ako? Alam mo yon? Marami sa mga kapatid natin ang medyo makaluma pa yung pag-iisip pagdating sa ganito. Na ang pakiramdam nila palagi, anong ginawa ng nanay? May problema ba ako? Natatakot sila, baka masaktan yung bata. Natatakot sila kung ano sabihin ng mga tao about the child. And they're not ready paano nila tatanggapin. Kahit daw mahirap ang naging sitwasyon para kay Mommy Candy, hindi niya kailanman ipinaramdam kay Quintin na napapagod siya. Sinasabi ko lang, Mom needs to rest. I need to rest for a while. I'll be back in a minute. What was the worst time? Yung pinaka-worst na narinig mo, talagang papatulog ka, ate. Ang dami. Actually, minsan nga, they don't have to say anything eh. Yung tingin lang eh. Yung may diri, may takot, yung lilipat ng upuan. Yun lang eh. Yung children's party, yung ilalayo yung anak. Kaya before ang prayer ko talaga, Lord, please give Quintin friends.
When you decided for Quintin to be more out there, to be exposed in the real world, were there any fears? Actually, when I decided to do the vlog, it was out of parang I wanted Quintin to enjoy social skills, to develop his social skills. What's your greatest lesson, greatest takeaway from all this? Life is good. Everything is a choice. Happiness is a choice. But whatever comes in front of you, you have to embrace it wholeheartedly. Love is really love when there is suffering. That's true. Diba? And when you embrace the suffering, it does not become suffering anymore. Because there is love. Ikaw, pag tinitingnan mo si Quintin, anong candy yung nakikita mo sa pagtingin niya? Ang tingin siguro sa akin, ako yung takbuhan talaga. Sanctuary. Yeah. Kakampi. Kampi ko to eh. Thank you naman, Mami Dimps. Ano Nice, ikaw? Mama. Ano takeaway mo doon? Ang takeaway ko, bago ang lahat, ay mag-happy birthday muna tayo sa isa sa mga super moms, Ate Candy Pangilinan. Happy birthday. Happy birthday, Miss Candy. Mama, this is yung pinaka gustong-gusto ko sa interview na yon is because si Ate Candy talks about this naman very openly. But when you hear her face-to-face sharing her story, ramdam mo yung tapang nung nanay. Yung lumalaban siya araw-araw. At isipin mo ha, ang ganda-ganda ng na-create niya na environment for her and Quintin dito. This is like you saying na, okay, this is what we have to go through, but we go through together. Kaya ang sabi niya, ang greatest takeaway ko ay, life is good. Ang ganda rin nung, gusto ko lang din i-point out, ang ganda nung napag-usapan tungkol dun sa, minsan may tendency na sisihin yung sarili. Para dun sa halimbawa, dahil may special needs yung bata. Ang ganda lang nung pinunto ni Candy kanina. Pero kasi, ang galing-galing ni ate talaga. Ang buti-buti kasi ng puso niya. So, kahit anong ibato mo sa kanya, kaya niya. Saka talaga namumulat tayong lahat. I think ngayon mas magaling na tayo umintindi sa mga taong iba sa atin dahil because of the likes of Candy. Okay, tsaka I just wanna mention also, kung tayo mga nanay, di ba, napapagod, yun yung isip ko, what more pa with someone like Miss Totoo Candy yan. and her situation. So ako sobrang saludo ako sa'yo, Miss Candy. Sobrang admirable. Sabi nga niya, di ba? Everything is a choice. Happiness is a choice. And if you embrace suffering daw, hindi na siya suffering. It's love. Because there's There's love. Ganda. Ito. Galing talaga nung Justin. Pero mamaya, ito. I-highlight naman natin ang love for Mother Earth and beauty, of course. Yan naman ang ipaflex ng mga nanalo sa Miss Earth 2023 sa Vietnam. Kilalanin natin sila live. Ito naman po, Dole, nagbabala laban sa kumakalat na balitang may libreng scholarship sa ilalim ng programang Tupad. At mga lugar na posibleng makaranas ng danger level na heat index na bawasan. Huwag po kayong alis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Mag-ingat mga kapatid at maging mapanuri para hindi po kayo mabudol ng mga kumakalat na peking post online. Ang Labor Department nga nagbabala laban sa kumakalat na post tungkol sa libreng scholarship sa ilalim ng panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o Tupad. Kalakip kasi ng mga post ang pangako na mamimigay daw ng 8,000 pesos ang DOLE sa mga kwalipikadong estudyante mula sa public at private schools. Pero paglilinaw ng ahensya, fake news yan dahil para sa mga nawalan ng trabaho ang Tupad at hindi para sa mga scholar. Apela ng DOLE, huwag basta maniwala sa mga kumakalat na post at agad i-report ito sa mga kinauukulan.
Itinaas ang state of emergency sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Dahil ito sa panibagong gera sa pagitan ng dalawang paksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nagkabakbakan nito lang Bayo 2 ang grupo ni Commander Badruddin Haron at Commander Haji Fahad dahil umano sa alitan sa lupain. Dahil dito mas pinaigting pa ang seguridad sa lugar. Nitong Abril lang ay nagtapat din ang MILF at puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Aabot sa 6,000 pamilya ang apektado sa mga insidente. Posibleng pumalo sa danger level ang heat index sa 18 lugar sa bansa. Tinatayang maitatala sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Virac, Catanduanes, Rojas City, Capiz at Giwan, Eastern Samar. Papalo naman daw ito sa 44 degrees sa dalawang bahagi ng Palawan. Tinatayang aabot naman sa 43 degrees Celsius ang mararamdamang init sa 8 pang lugar, kasama na ang Pangasinan, Iloilo at Zamboanga del Sur. Pasok pa rin sa danger level ang heat index forecast sa Nueva Ecija, Albay at Maguindanao. Pinasususpindi muna ng Department of Health ang lahat ng field trips at outdoor activities ng mga eskwelahan sa mga lugar na matataas ang heat index. Ayon sa DOH, dapat ipagpaliban muna ang aktibidad sa labas ng mga estudyante kapag pumalo sa 52 degrees Celsius pataas ang damang init. Mas mainam din daw kung ipagpapaliban ang in-person classes at mag-module at online classes na lang. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ibalik sa lumang calendar ang pasukan para hindi daw matapat sa tag-init ang pasok ng mga bata. Yan po ang mga pinaspasan nating mga balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa iba pang mga update. Thank you, Miss Ruth. Ito naman po, hindi na dapat kailanganin pang magtago sa mask just to be accepted. Yan po ang mensahe na ibinahagi ni Colleen Garcia pagdating sa beauty standards online. Sa kanyang Instagram stories, ipinakita ni Colleen ang umano'y expectations ng mga tao na itsura niya sa bahay. Pero sa susunod na story, ibinahagi niya ang tunay niyang itsura on a normal day. Sabi niya, ito talaga ang itsura niya, lalo't tao lang siya at napapagod at tumatanda din. Nanawagan din siya na sana maging safer online to be unapologetically authentic. It's a bird, it's a plane, it's the next Superman. Ipinakilala na po ang aktor na gaganap bilang susunod na Superman. Sa Instagram, ibinahagi ng writer-director na si James Gunn ang bagong look ni Superman na gagampanan ni David Corenswet. Napansin ng fans na medyo madumi ang Superman suit ni David, kaya baka raw maraming action scenes na aabangan sa pelikula. Si David ang susunod na Superman matapos mag-retire sa superhero role si Henry Cavill noong 2022. Ipapalabas ang bagong Superman film sa July 11, 2025. Kamukha rin ni Henry Cavill Siyempre, Ano nga? di ba yung Superman ganun yung look niya? Hindi kaya dadating sa punto na magkakaroon ng version ng pelikula na magkasama yung dating Superman at yung bago. Parang Spider-Man. Pwede naman. Pero sabi daw na posible na si Henry Cavill mapupunta sa Marvel na lang. Sa Marvel Cinematic Universe, diba? Okay. Pwede siya maging Cyclops, for example, kapag may ibang bagong karakter na X-Men, diba? completely, Kasi ganun din yung features nila na very, Chiseled. chiseled yung jaw, Yeah. parang ganun. Pati nga yung buhok ni Henry Cavill, sakto Kunyari ng ikaw, Cyclops. kunyari magko-costume ka ng Superman. Ano yung gagawin mo para malaman namin na Superman yon bukod sa costume? Ano yung Ito gagawin? muna, yung buhok dito. May kiss me! Oh, very good! Akala ko sasabihin Kiss me? Kiss me! Akala ko yung red. Red brick. Akala ko yung spandex Di ba parang may mga cleft chin silang lahat? Ay, oo nga, may gano'n. Maglalagay ka rin ng gano'n. Tsaka kiss me. Who was the first Superman? Christopher Reeve. Christopher Reeves. Sobrang iconic and classic, no? Yes. Talaga yung itsurang walang panapon. Diba? Oo. So yan, si David Corenswet. Oo. Yan. Approve ako Speaking dyan. of sa aming pagbabalik, ang mga itinatapon na basura, gawing pampaganda, wala ring panapon. Yan. Ang mga accessory ng waste management. Wasto. Waste management. Yun pala yun. Ayan, ibibida natin mamaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasano sa umaga.
Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, from pollution to innovation. Yan ang isinusulong na initiative ng Wasto Waste Solutions na naglalayong solusyonan ang lumalalang problema sa basura. Naku, paano nga ba natin ma-achieve ang gawaing wasto? Tuturuan tayo ng ating mga kasama ngayon sa studio, ang kanilang president na si Noel Tañada at ang EVP and Chief Basurera. Nako, si Ma'am Michelle, kayo pala ay Chief Basurera. Maganda yan. De, gusto ko yan kasi tuturuan niyo kami kung paano nga natin, unang-una kung paano mangolekta ng basura ng tamang paraan para matulungan natin ang inyong upcycling effort. Yes, thank you. Sige po, ano ba? Anong dapat namin malaman? Maraming salamat. So, unang-una kasi ang tingin kong napakakulang ay yung information kung paano mag-segregate. Paano nga ba? Dapat kasi iba-iba pala ang tipo ng plastic. So, di ba ngayon, number one na problema ng bansa natin is plastic waste, di ba? po. So, dapat pala, iba pala yung rigid at meron palang tinatawag na flexible waste. So, sa bahay pa lang natin, dapat pinagsasama-sama na natin. Sige, ma'am. Ano yung example ng mga rigid? Okay, para mas madali. Kapag flexible waste, yun yung hindi ka masasaktan. Pag so, yung mga plastic yung mga plastic labo na bag, sachet, mga ganon. Kapag rigid, yun yung pag tumama sa'yo, masasaktan Sa mga PET bottles, rigid na yan. Yes, rigid yun. Klaro yan, maganda yan. So, yun talaga, kaya yun nga, mas pinopromote sana namin na kumbaga itong wasto, kasi parang lahat ng ginagawa natin is kumbaga, however little it is, malaking contribution na sa problema natin ngayon. So, paano ba nag-start yung initiative na to? Saan siya nagsimula? Saan nagsimula? Nagsimula siya dito sa first project namin na coral rehabilitation. Coral, okay. So when we were doing the coral rehabilitation, I had to dive down the sea. Diver, si Sir So free diver ba? Free diver ba? Free diver. So when we went down, there was so much trash underwater. So that's when it all started. We started cleaning up coastlines with the Philippine Coast Guard. Kailan pa yan, sir? This started 2017. 2017. Yes, until we, as we go along, right after the pandemic, naisip namin, ay teka nga muna, parang paano ba talaga tayo makakatulong? Kasi di ba, naging number 3 ang Pilipinas, hanggang sa naging top 1 na tayo. Wow. So together with the Miss Earth Foundation, of course, the Balikatan, sa Kaundaran, the National Council on Women of the Philippines. So tulong-tulungan yung mga iba't ibang organisasyon, kasama din natin, tumutulong paunti-unti para mapalawak pa natin yung awareness ng para sa basura. Okay, so number 1, segregate. Okay, step 2 naman po. Ano naman po yung nakahain tayo? Ayan. Segregate kasi, alam mo ngayon kasi, yung from pollution to innovation, because of technology, marami nang pwedeng gawin. Do you know that this waste, ito po, papakita ko sa inyo, ito yung sample ng shredded na rigid plastic waste. Ito yung mga rigid, ito yung mga matitigas na yan. Pagkukul sa inyo. Okay po. So ito naman, of course, we have the paper waste. Tapos yan, yung plastic waste, yung mga sachet. Ito yung mga mas malalaki. Okay. So yun, yan siya. Oo nga. Tapos papel, syempre, nagagawa nyo rin. Yung mga aluminum. Aluminum waste, ito sa mga lata. Sa mga sachet. Sa mga, di ba yung mga food packs natin. Mga tetra pack. Mga gano'n. So, ang kinalabasan nito mga to? Ang kinalabasan ay ito.
naman. Ito from rigid, Uy, ang gaan plastics, pa. and sachets. Opo, pinagsama-sama. Pinagsasama-sama Naku, siya. pwede So mong ito gamitin rin, na sachet. Matibay So din siya. it's another process, pero ito din pinagsama-samang sachet. So, develop tayo ng develop. So, nakakatuwa na isang beses na feature din si Noel kasi nga, kaya natin gawing wood finish to. So, can you imagine? Teka muna, itong buong hindi naman siguro, Yes, no? kayang ito po, gawin. itong Yes, buong ito. ito. Pakita ko lang. Oh. So, ito. So, we were featured because we can make it look like wood. Actually, we just weren't able to bring it kasi nga, mabigat. So, pwede rin gawing mukhang kahoy talaga, pero actually recycled. Yes. Nasagot nyo na kasi yung problemang, ayan, nakolektan nyo na, pero ano ngayon ang gagawin ninyo pagkatapos yung makolekta, saan nyo ilalagay? Eto na. Ito na. Upcycling ang tawag. Ano naman yan, Justin? Okay, hindi ko alam. Ano to? Ano to? Ito, it's just a sample na parang pwede mong paglagyan ng kung ano-anong mga kalat. Okay. Kasi may mga grooves dito. Yes, diba? ito chiki maganda. So it could also be a mouse pad and parang iba, whiteboard. Oo nga, pwedeng pang whiteboard. Tapos, syempre, pwede mo ring ano, di ba? Okay. Pwede rin. Oo, di ba? Ano yung mensahe mo dyan, Mami Chick? GMK lang. GMK. Tapos, erase. Ang ganda. Gusto ko tong whiteboard na to. Kasi mas kikay. Ay, thank you. Take home ako. Siyempre kay Justin. Ay, wow. Ma'am, gusto ko yung mga accessories na dala nyo kasi nasa spot ko na yung ating mga beauty queen. Parang bagay sa Saka kanila. ito pa yung bago natin sinusulong, di ba? Yung ating sheets naman din. These are recycled plastics also para instead na mag-tarpaulin, sana po ito na po ang gawin natin mga hollow sheets. Sige. Ma'am, doon tayo sa pampaganda. Yung mga Sige, suot ay mo. pampaganda Ano ba yan? ito, Tresha. So we launched this together with the Miss Earth Foundation and in cooperation also with other organizations like the City of Mati. So ito po yung launch natin. Ito po ay gawa sa bottle caps. Wow! Naniniwala po kayo. Tansan? Talaga? Hindi po, bottle caps ng na PET. Sige, patingin Justin. Yung mas So malaki ito na po yan. ay nilaunch natin. Ayan. So doon po, during the press con po of the Miss Philippines Earth, yan po. So ito po. Bad. Yan, Okay. and then ito po. Tuwa. Tsaka parang alam mo na Pinoy, di ba? Oo. Naku. May isda. This is our chance na pasalamatan kayo, Sir Noel and Ma'am Very, Michelle, very dahil sa welcome. lahat ng ginagawa nyo para sa ating kapaligiran. Talagang kami na ay namamangha at matututo na lang sa inyo at may Thanks, inspire. ma'am. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Alright. Mula naman sa mga gawi para protektahan pa ang kalikasan, punta naman tayo sa mga tinaguriang Queens of the Earth. Excited na si Justin. At kikilalanin na natin ang mga nakamamanghang mga reyna ng Miss Earth 2023. Ang kanilang mga abdukasiya. Bigyan natin ng spotlight. Mamaya na yan, live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! kapatid. Doolanang, your Miss Earth Water 2023 from Vietnam.
kapatid. This is Eliana Marie Aduana, your Miss Earth Air 2023, proudly representing Republika ng Pilipinas. Magandang umaga kapatid. Brita Ziri from Albania, your Miss Earth 2023. Kasing takad lang nila. Napakaganda umaga natin mga kapatid. The Elemental Suite. Good morning and welcome to the show, beautiful ladies. Thank you for being here. We are so excited and ecstatic. Please use the mic, whoever needs Here we go. Good morning, ladies. Thank you for gracing us with your presence and beauty today. The boys are so happy because they're so used to our beauty already. They just want to see new beautiful faces. But we want to get to know you more. How was the pageant? How did it go for you? How was the experience? In Vietnam? It was amazing. It was unexpected for me to be part of Miss Earth 2023 because my organization got the license just 3 months before Miss Earth. Wow. And they appointed me in a way. I was the national title holder for 2022. So they were like, Brita, what do you think about Miss Earth? And I was like, no, when do I go to Miss Earth? That's the question. So it was kind of unexpected, and we really didn't have, we didn't believe much that I would win it or that I had any chances. It was more for me to go to enjoy the experience, meet new girls, and have friends from all around the world. But you know, something beautiful happened, and I'm very proud of myself, of my family for supporting me, and the organization of Albania. So yeah. And is it true that you're 18 years old? Yes, I'm 18. Tourism student, right? Yes, I started university 2 months before I went to Vietnam. Justin already knows a lot of facts about it. Yes, the producers agree very well. Balik na muna tayo sa kapatid natin, kababayan natin. Yan. The last time na nag-usap tayo, kakapanalo mo pa lang ng national pageant. Anong pakiramdam ngayon? You actually won a title. Oo nga, sobrang saya. Actually, parang last time. Last year yun. Oh yes. Last year lang, Miss Philippines pa ako noon. Then I competed in Vietnam in December. Then I won and got back here and with a Miss Earth Air crown. So I'm ultimately grateful. And ngayon, syempre, dala-dala ko rin ang aking mga elemental na kapatid. Yeah. To the Philippines. I told them I'll be your grateful host. Yeah. She did. It's your first time here in the Philippines. Yes, it is. When did you guys arrive? So, came a few days ago. I came Me and Drita, we came on the 2nd. Right, and how is it so far? How do you find the Philippines, and have you tried any of the Filipino food yet? We tried everything and everything. Wow. You can imagine. We went to Boracay. Wow, We had amazing. amazing food. All the beaches there was amazing. We had so much fun. Look at my tan right now. She was just talking about I was your just saying, beautiful time. Yeah, You to Boracay. It's a little bit unfair because we both went there to get a tan, but I got red. I understand that. You know, because came here in Albania, the Philippines it's also. hot. Yeah, Albania, sorry. Albania is hot, but it doesn't compare to the sun here in Philippines. So I put protection on, but I guess it just wasn't enough. Oh, you learn a lot more about the Philippines besides the heat. I want to ask Lanang, because you got the chance to host everybody in your home country for the pageant. So what did you showcase about Vietnam? And tell me, how is Vietnam different or the same from the Philippines? Oh my gosh, so it was actually a very, very interesting experience for me to be the host country of Miss Earth 2023. And, you know, for a lot of the girls,
coming to my country and experiencing our culture, our food, and being there to participate in Miss Earth, it was such like a rewarding experience for me. So when I first landed here in the Philippines, I was really excited because everyone was telling me you have to go try Jollibee. That's so good. But for myself, I wanted to eat a wholesome meal, so I actually went out to eat Filipino food, and I got to try halo halo. That's the best. Yes. I love it so much, and it was actually very similar to a Vietnamese dessert. What's it called? The Vietnamese The dessert? the dessert in Vietnam is called chè. Okay. Yeah, chè ba mo. It's also made of ice, Chè ba shaved mo. ice also. Yes, yeah. also shaved ice, coconut milk, and the jelly. I'm looking at you. I think what we have in common is the way the Vietnamese smile. It's so welcoming, just like the Filipinas. Thank you so much. Thank you. I love you. All right, thank you very much again. If you have anything planned, any scheduled activities, invite our kapatids. Yes, actually. So we're now having actually the Miss Philippines Earth 2024 competition. So I would like to quickly take this opportunity as the reigning Miss Philippines Earth 2023 to invite everyone to please watch our grand coronation on May 11, 2024. Woo! And another exciting news is we're all gonna be there. Even our international Earth sisters are gonna be in Mindanao for our competition. So exciting days ahead. Ladies, thank you so much for coming. May 11. Say, Bukidnon is beautiful. Yes. Beautiful, Bukidnon. Anyway, ladies, thank you, and we hope to see you back here after your reign or within your reign. It doesn't matter. What matters is just you show us and you tell us more about your advocacies next time. Yes. Yeah, love to hear about it. Thank you. And that is it para sa ating Happy Earth Wednesday. Isang makabulong umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. I-enjoy lang ang araw at pag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!